Di maninigaran ang labing init kan panahon na namamatean ngunyan sa Kabikolan. Katakod kayan makakaulay ta live si Luzena Bermeo, ang Department Head kan Edmero, Camarines Sur, para aramon ta ang lakdang kan Gobyerno Probinsyal kan Camarines Sur, tanganing maasigurar na salbado ang mga namamanwaan sa init kan panahon. Diyos marhay na hapon po, Ma'am Che. Maray na hapon sa gabos sa taga Camarines Sur. Oo, Ma'am Che, kasabay ka namamate ang labing init kan panahon digdi sa Camarines Sur. Ano po ang mga lakdang o estratehiya kan provincial government to mitigate risk from extreme heat? Yes po, kahapon po April 3, nag-meeting po yung health and education clusters para po magbalangkas ng mga recommendations in relation sa pag-address kang heat, halangkaw na heat index sa Camarines Sur. Nakapagbalangkas po siya ng 8 and ini po na-transform na, in-approve siya kang majority kang PDRMC and na-transform po siya sa sarong memorandum na kasuguan kan sa tuyang gobernador. Yung inot po, yung comprehensive risk assessment and disaster preparedness, itinaas po kang gobernador sa blue alert status ang Emergency Operations Center. But sabihin po, minamandatuhan ang gabos na munisipyo, barangay, na gabos na resources ninda in relation to pagresponde sa anuman na untowards na mangyayari dahil sa sobrang init, naka-standby alert status, blue alert siya. Kung sakali po mag-raise pa ning mataas na heat index sa Camarines Sur, magrehistro, iaangat po siya sa red alert. Pag nag-abot pong 45 degrees Celsius ang heat index sa Camarines Sur, iaangat po ang blue alert into a red alert status. Pangadwa, sinusugo po ang gabos na DRRMOs, whether sa school yan o sa munisipyo, na mag-conduct ng vulnerability assessment para po ma-identify ano po ang pinaka-vulnerable na areas o mga bagay sa laog kang eskwelahan, workplaces, and other areas sa Camarines Sur. And then po, mag-deploy din ng mga monitoring teams para po ma-enforce yung compliance kang kasuguan kang gobernador. 2, adjustment po to learning delivery. Ang gabos pong eskwelahan at all levels, pinagmamandatuhan na mag-adapt ng flexible learning modalities across the province to ensure po na ang exposure kan mga, bako lang pong mga aki, medyo aki pa yan. Ang exposure kang mga nagtatrabaho, medyo malesen, especially po yung mga teachers na medyo may edad na. I-designate po ka mga munisipyo ang evacuation center ninda as alternative classroom para po ma-decongest po ang mga classroom sa mga public school and mag-arrange po ng mga work arrangement ang iba't ibang institusyon. Magkaigwa po ng flexibility sa paggamit ng uniform para po mas komportable. Kumbaga, dai-enjoy na yung mga bako komportableng kasuotan. Opo. Yung outdoor activities po, nililimit sa 6 to 9:30, then 3 to 6. And ma-ensure po na ang bawat workplaces, bawat eskwelahan, and bawat institusyon, igwa ng allocation for emergency clinics, no? Na nga naka-aircon para po kung may mangyari man na sa laog, may madadaran sila and may medical standby. And inuutusan din po ang gabos na LGU agency na may mga water lorries na mag-supply ng mga tubig para sa hydration activities kang gabos na workplaces. And then po intensify yung IEC education and etc. para po ma-aware ang mga tao ano ang posibleng mangyari sa pataas na heat index na nangyayari sa Camarines Sur. Oo, Ma'am Che, duman naman po sa emergency response, ano po ang gigibuhon ngunyan kan provincial government sa preparasyon lang po? Yun po, ang numero 1 po, itinaas ang alert na blue alert status. Ibig sabihin, gabos na Emergency Operations Center from barangay to municipal level to institution are in operation 24/7 bukas. Opo. Gabos pong resources nila sa pagresponde sa heat index na pangyayari, naka-standby alert po yan. Sinabi ko na kanina na kapag nagtaas kita sa 45, i-raise tayong alert status into red alert status.
Alright, Diyos mabalos po, Ma'am Luzena Bermeo, Pamayokan Edmero, Camarines Sur.